Purihin, purihin, purihin po natin Diyos na buhay. Glory to God, glory to praise Jesus. Pinagpalang umaga, pinagpalang tanghali, pinagpalang gabi po sa inyong lahat, sa lahat ng manonood sa FB Live o sa ating YouTube channel. Magandang tanghali po sa ating lahat na nandirito sa loob ng simbahan. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Sino po ang mga pinagpala dahil wala po tayong baguhan sa araw nito? Amen. Sige po, dahil para makapag-umpisa na po tayo sa ating sharing portion. Sister Agnes, pangunahan mo na ang sharing. Glory to God. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Pumalakpak naman tayo. Amen. Amen. Pumalakpak po tayo ng malakas para sa ating Diyos. Dahil ang dami-dami po natin. Salamat po sa Diyos. Ibinabalik ko lang po sa ating Diyos, Yahweh El Shaddai, ang papuri at pagsamba at pasasalamat. Dahil nung Saturday po, birthday ko po. Amen. Happy birthday to me. Salamat po sa Diyos. Kasi 51 years old na po ako. Thank you, Lord. Amen. Yes, Lord, salamat. Maraming salamat po, O Lord God, sa isang taon na naman po na inyong pong idinagdag sa akin. At gusto ko na rin pong i-share kasi marami pa naman pong oras. Gusto ko rin pong pagpasalamat sa Diyos dahil 31 years na po ako sa second life ko. Salamat po sa Lord. Nung 20 years old po ako, supposed to be, wala na po ako. Pero po, nakiusap po ako kay Lord na wag po muna. That time po kasi working student po ako. 24 hours, sa 24 hours sa isang araw, di ba? 2 oras lang po araw-araw yung tulog ko noon time kasi nagtatrabaho ako tapos nag-aaral po ako. And then, siguro, bumigay na po yung katawan ko that time kasi sa sobrang pagod. Kaya, nung time na gumagawa ako ng term paper ko, hindi ko po alam, mag-isa lang po ako sa kwarto. Hindi ko po alam na, kung ano nangyari. Pero basta ang nakita ko po, may 3 mapuputi na parang usok, na puting-puting, 3 usok na nagbuhat sa akin. Nilipad po ako sa taas. Nakita ko, sabi ko, bakit nasa taas ako? Sabi ko, pero may 3 nakaputi na parang usok na, sabi ko, bakit? Lumingon ako sa pagbaba, tignan ko sa baba, nandoon yung katawan ko sa baba. Sabi ko, Lord, kukunin niyo na po ba ako? Sabi ko. Tapos sabi, parang awan niyo na po, Lord, pwedeng wag pa po, sabi ko, kasi kailangan pa po ako ng mga magulang ko at mga kapatid ko, kasi maliliit pa mo yung mga kapatid ko that time. Sobrang hirap po ng buhay namin. Kaya nagpupursigi po ako makatapos sa pag-aaral. So, mga ilang segundo lang po, binalik po nila ako dun sa katawan ko. Naramdaman ko po talaga na nakabalik po ako sa aking katawan. So, glory to God, praise God. Kasi, this time, 31 years na po ang 31 years na po ang nakalipas. Naalala ko po nung nag-birthday po ako. Oo nga po pala, no, Lord, sabi ko. Ito na po yung 31 years old na binigay niyo sa akin, Lord. Sabi ko, sana po, Lord, dagdagan pa po ninyo kasi maliit pa po yung aking baby. Tapos, yun po, nung time na yan, sa 13 years na, sa 31 years, sa 13 years na binigay niya sa akin na, yung 13 years po yun, mabilis po talaga ako nakahanap ng trabaho. Magandang trabaho, magandang sweldo. Lahat talaga ng mga gusto ko po talaga, pinagkaloob ni Lord. Lahat po ng mga hinihiling ko po sa Kanya nung time na 13 years po yun, ipinagkaloob ng Lord. Pero, sa 13 years po yun, parang napariwara po ako doon sa sobra po siguro dahil sa impluensya na rin po ng mga kasama ko sa trabaho.
Pero alam po ninyo, nung nandun, masaya po doon, pero walang kapayapaan ng puso at isipan. Kahit na masaya, kahit na lahat nandun na, naranasan ko po lahat na naranasan ko pong lahat ng mga luho, ng mga kung ano-anong bagay na magaganda para sa dito sa mundo. Pero po, wala po yung kagalakan nararamdaman ko po ngayon, nakasama ko po si Lord. Yung kagalakan po, kapayapaan ng puso at isipan, yung saya na nararamdaman mo ngayon. For 17 years na po ako sa gawain pong ito. Maraming salamat po Lord dahil pinagkatiwalaan po ako ni Lord, dahil inialis po niya ako sa lugar na madilim pong yun. Sabi ko, Lord, alisin po ninyo ako dito. Ayoko po dito, sabi ko. Pero hindi ko po inaakala na dito po sa bansang Hong Kong po niya ako dadalhin. Dahil hindi po ako nangarap na mag-abroad. Kasi may maganda po akong trabaho doon. Tapos nung nag-resign po ako, sabi ng boss ko, saan ka pupunta pag nag-resign ka? Mag-a-abroad ako. Wag ka na anong gagawin mo sa abroad? Sabi ng boss ko. Magtatrabaho. Sabi niya, may trabaho ka naman dito, huwag ka nang umalis, dodoblehin ko yung sahod mo, sabi niya sa akin. Hindi, gusto ko pong umalis. Sige, magkano ba yung sahod mo doon? Sabi niya, yun na rin ay papasahod ko sa'yo, huwag ka lang umalis, sabi niya. Sabi ko, hindi po, sabi ko, dahil alam ko, pag umalis ako doon, magiging free po ako, magiging mapayapa po ako. Kaya dinala po ako ni Lord dito sa bansang Hong Kong at after 2 years, nakilala ko po ang gawain ng El Shaddai. Salamat po sa Diyos dahil sa pagkakataon pong ito ni pinagkaloob niya sa akin. Salamat sa mga biyaya, sa kalakasan na patuloy niyang ipinaparanas sa amin. Salamat po, O Lord God. To God be all the glory. Amen. Amen. Ganyan kabuti ang ating Diyos. Amen. May plano ka sa buhay mo, kapatid. Amen. Subalit, napakaganda ng plano ng Diyos para sa iyo. Amen. Sino pa po ang mag-share? Sino po? Taas ang kamay. Wala. O sige, ako na lang po. Gusto ko lang ibalik ang taus-pusong papurit pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Glory to God. Dahil last week po, namatay po ang aking sister-in-law. Without my knowing, namatay din po yung aking second cousin na kung saan kapatid ng nagpaaral sa akin. Almost po, magkasabay po sila. Ang cause po ay heart attack. At sa kasawiang palad, halos magkasabay din po ang libing kasi yung sister-in-law ko nilibing nung Saturday. Supposed to be Sunday talaga ang schedule nila. So, binago, inurong. Kahapon lang po, inilibing din po yung second cousin ko. Kaya napakabuti ng Diyos dahil lahat ng expenses ng sa sister-in-law ko ay napakabuti ng Diyos dahil mayroon siyang ginamit ng mga tao doon. Kaya papuri sa iyo, Panginoon, dahil hindi po sila nahirapan. At Lord, nawa panalangin ko, Diyos, na gabayan at patnubayan mo po ang aking brother na kakayanin niyang nangyari po. Kaya po, Lord God, iba ang plano mo sa aming mga buhay. Iba ang plano mo sa ikabubuti ng aming buhay. Amen? Amen. To God be all the glory. Amen. Amen. Dahil wala na po, tayo po'y dadako na sa ating panambahan. Pangungunahan po tayo sa panalangin ni Sister Agnes. At sa praise and worship naman po, ang El Shaddai Gospel Music Ministry. At ang maghahayag ng mabuting balita, ang ating kapatid, Brother Hernani Bay Gonzales. Tayo na pong tumayo. Amen. Glory to God, glory to Christ Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos amang dakila, na may likha ng langit at lupa, ang Diyos noon, ngayon, bukas at magpakailanman, ang Diyos na aming sinasamba, dinadakil at niluluwalhati. O Diyos Ama, maraming salamat po muli, O Lord God, dahil muli mo kaming tinipon sa dakong banal na ito, O Lord, upang patuloy kang papurihan, sambahin at luwalhatiin. Maraming salamat po, O Lord, sa katagumpayan po ng banal na misa, O Lord God, at sa Eucharistia na amin pong tinanggap.
Maraming salamat din po, Lord, sa kalakasan na patuloy niyong ipinagkakaloob sa amin. Salamat po, O Lord God, sa lahat po ng mga biyaya na inyong ibinibigay sa amin. Yes, O Lord God, sa hapon pong ito, muli po namin itinataas ang gawain pong ito na pangunahan po ninyo kami sa lahat po ng aming gagawin, O Lord God. Lalo na po ang isinugo po ninyo na maghahayag ng iyong banal na salita, Brother Bay Gonzales. Yes, O Lord God. Ganon din po, O Lord God, kami pong iyong mga awit na patuloy po ninyo kaming samahan at gabayan. Ganon din po, Lord, lahat po ng mga attenders po na narito, Lord. Nawa, O Lord God, ay pagpalain po ninyo kaming lahat at tugunin po ninyo ang lahat po ng aming mga kahilingan, O Lord. Na isulat po namin ito o hindi, O Lord. Dahil ba't nababatid po, Lord, mo po, Lord, na kayo, na nababatid po, Lord, na ang laman ng aming mga puso't isipan, Lord. Lahat po ng aming mga intindihin, lahat po ng aming mga pangarap, Lord God. Kayo lamang po ang nakababatid. Kaya naman po, Lord God, amin po itong itinataas sa inyo. At wala na po kaming maibabalik, Lord, kundi ang papurihan, kasambahin, at luwalhatiin sa pangalan ni Hesus Kristo na aming Panginoon, na naghahari noon, ngayon, at magpakailanman. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sige po, palakpakan po muna natin ating Amen. Diyos. Purihin siya. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen. Yes, Lord. Come, Holy Spirit, in this place. Yes, Lord. You are worthy to be praised, O God. Hallelujah. Sige po, taas po natin ating mga kamay sa ating Panginoon. Palakpak muna ang mga kamay na yan sa ating Diyos na buhay. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Dahil mabuti ang Diyos. Tayo na po mga kapatid at magpuri sa Kanya. Amen. Amen.
Amen. Dahil wala nang hihigit pa sa ating Panginoon. Amen. Amen. Yes, Lord. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Woo. Wala nang higit pa Sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay, ang papuri ko sa'yo'y alay. Luwalhatiin ka magpakailanman. Wala Nang higit pa sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay, ang papuri ko sa'yo'y alay. Luwalhatiin ka magpakailanman. Tayo lang sa piling niya, sama-samang itaas ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y naglilingin sa buhay ko. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y naglilingin sa buhay ko. Todo bigay ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay. Todo bigay ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay. Wala nang hihigit pa sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay, ang papuri ko sa'yo'y alay. Luwalhatiin ka ang pagkailanman. Tayo na sa piling niya, sama-samang itaas ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y naglilingin sa buhay ko. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y naglilingin sa buhay ko. Todo bigay ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay. Todo bigay ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay. Todo bigay ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay. Todo bigay. Amen. 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 Pinunod niyo na ba? Amen. Amen. Yes, Lord. Inhale, exhale muna ang mga senior. Amen. Glory to God, glory to Christ Jesus. Tunay na napakabuti ng Diyos. Amen? Amen. Gusto niyo pa? Amen. Balik kayo sa Monday. Sa saikong po. Saikong tayo next week. Amen. Amen. Glory to God. Hallelujah. Napakabuti mo, O Diyos. Tunay nga po na wala kang katulad sa aming mga buhay. Wala kang kapantay, O Lord God. Ang iyong pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Yes, Lord. Walang kapantayang iyong kabutihan. Walang kapantayang iyong pag-ibig sa bawat isa. Amen po. Amen, Lord. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus.
Tayo'y manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming Amang nasa langit, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Muli nagpapasalamat kami sa buhay na ito na patuloy na pinahiram mo sa amin. Patuloy mo kaming ingatan, gabayan, patnubayan sa aming paglalakbay sa mundong ito. Muli, salamat sa iyong mga salita na naging gabay at patnubay namin. Salamat din, Panginoon, sa ganitong gawain kung saan kami po ay makapakinig ng iyong mga buhay na salita na nagbibigay ng kalakasan, katatagan sa aming pananalig at pananampalataya sa iyo. Muli, Panginoon, hinahabilin ko po sa iyo ang kabuuan ng fellowship nito sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin si Yahweh El Shaddai. Si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asas. Hallelujah, purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, di na naiwasan na. Tayo ay tutulungan na. Purihin ang Panginoon. Si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asas. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa naririto sa pinakahandang Tulungan ka. Hallelujah, lagi na siya Ang kasama sa kahirapan at ginhawa. Purihin ang Panginoon. Si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asas. Hallelujah, Amen. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Sabi niyo, hallelujah. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Amen. So ngayon, ang atin pong pagninilay ng salita ng Panginoon ay, Lord, I will follow you. Sabihin niyo, Lord, I will follow you. Lord, I will follow
Sabi ni Lord, talaga? Amen. Ang Bible, tandaan ninyo, hindi magkamali yan. May mga taong after blessing lang. Pag may problema, ayun lang sumunod sa Panginoon. Para mag-asawa yan, pinirmahan nila magsasama sa hirap at ginhawa. Pag naghirap na, sabi ng babae, ikaw na lang, bahala ka sa buhay mo. Ayaw kong maghirap. No? Pero kasama yon sa pinirmahan. Ganon din ang Panginoon, sabi niya, if you follow me, first deny yourself. Pag hindi mo makalimutan ang sarili mo, hindi ka makapalo kay Lord. Si Lord, tandaan nyo, hindi dumadaan sa super highway lagi. Siya ay dumadaan, paakyat, pababa, at bako-bakong landas. Baka mamaya, pagdating na medyo marami ng bako-bakong landas, sabi, Lord, ikaw lang, bahala ka na. Ayaw ko na. Kaya ang Bible nagsabi, na ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siya lamang ang maliligtas. Amen. So, ito po ang sinasabi dito sa Lord, I will follow you in Luke chapter 9, verse 57. And they went on their way. A man said to Jesus, I will follow you wherever you go. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Inaalay ko sa'yo ang aking Buhay. basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa'yo. Ikaw ang Hari sa buhay ko, pusong dalisay ang nais mo. Ikaw ang Hari sa buhay ko, nais ko'y maging katulad mo. ikaw ang Hari sa buhay ko, pusong dalisay ang nais mo. ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging Katulad mo, nais ko'y maging katulad mo. Nais ko'y maging katulad mo. Amen. So, palapakan natin si Lord. Ikaw ang maghari sa buhay ko, nais kong sumunod sa iyo. Okay, magsipo po tayo. At sinabi ni Lord, samantalang naglalakad sila, may taong nagsabi kay Jesus, susunod po ako sa inyo kahit saan. Kunin natin salita yung kahit saan. No? Tandaan nyo, bago dumating si
Juan Bautista, inutusan po ng Diyos si Juan Bautista. Ang sabi ng Panginoon, ihanda mo ang daraanan, no? Patagin mo ang mga bako-bakong landas, no? Ituwid mo ang liko-likong daan at linisin mo ang dadaraanan ng Panginoong Hesus. Yan. So alam nyo, madaling sabihin na, Lord, I will follow you, susunod ako sa iyo. Paano ngayon kung wala ng blessing? Wala ng praise the Lord? Iris the Lord. Sabi ng iba, iris the Lord. Ano yung iris the Lord? Nawala na si Lord. Pag blessing, praise the Lord, hallelujah, amen. Pag wala ng blessing, problema, pagsubok na, ano sabihin mo? Iris the Lord. Tika, saka na. Yon. Yan ang problema, kasi kahit sinasabi nating, Lord, susunod po ako sa iyo kahit saan, sabi dito, wherever you go, susunod ako sa iyo. Kaya nga sinabi ni tawag nito, ni Tomas, tandaan niyo si Tomas, ang pangalan po niya, Doubting Thomas. Iyan yung nagtanong kay Jesus, Lord, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Saan ka ba talaga pupunta, Lord? Paano yun? Susunod pa ba kami sa iyo? Alam mo sabi ni Lord, John 14:6, Tomas, I am the way, the truth, in the life, and no man come to the Father except through me. Kaya sabi na ni Lord, come and follow me. Come and follow me. Alam mo yung attender, go in, ano lang yan, in and go. Kasi wala naman silang commitment eh. No? Kaya sa prayer meeting, minsan may nadatnan ako, coordinator na lang. Brother Bay, uwi na tayo. 5 na lang kami dito. Alam mo sinabi ko? Ang requirements ng Bible, 2 o 3 lang, nandoon siya kasama natin. Kung tawagin mo yung choir, gitarista, tuloy natin ang prayer meeting. Tapos may 2 attender doon. Alam kayo, sister, paano naman ang tubig sa simbahan doon sa San Pedro? Pinasok yung simbahan kasi ng baha. Diyan sa Santulan, sa Masantol, Pampanga, nagtuk ako sa ibabaw ng upuan. Pero never na nagsabi ang mga coordinator, wag nating ituloy. Kasi ang requirements ng Bible, 2 o 3 lang nagkakausap dahil sa akin, tiyak na roon ako sa inyong kalagitnaan. No? Kaya nung time na yon, yung 2 pala doon, na-attender namin doon sa San Pedro sa Binyan, no? Sabi ko, Brad, sumali kayo dito. Punta kayo dito. Hindi ko alam na may-ari pala sila ng eskwelahan. No? Isipin mo, pinadala ng Diyos yun doon, yung mag-asawa. Tapos, wala akong masakyan pa uwi kasi walang biyahe. Sabi ng mag-asawa, saan ka umuwi, brother? Sabi ko, sa Imus. Alika, sumakay ka. Atid ka namin. Mayaman pala yun. No? Tapos, hinatid ako sa Cavite, pinakain pa ako. Ay, sinakyan ko, Pajero pa. Alam mo sa katuwaan ng mag-asawa? Tinanong ako, kauna-unang sasakyan ko noon, 1990. Sabi niya, Brad, may sasakyan ka ba? Sabi ko, mayroon. Kaya lang, ang sasakyan ko may kortina, may driver ako, may konduktor pa. Kaya pambira, huwag kang magbiro. Kasi yung sasakyan ng asawa ko, walang gumagamit, bibigay ko na lang sa iyo.
O yun. Eh kung tiningnan kong daming tao, ay nandun pala yung blessing. No? O yun yung kauna-unahang kotse ko, sasakyan ko na parang sports car na Pajero, sabi niya, bahala ka na dyan. Kasi sayang naman yun, hindi nagagamit ng asawa. Kasi ang asawa niya, principal, may sarili silang eskwelahan eh, no? Yun. Kaya hindi mo talaga ma-determine. Akala mo yung mga lugar na walang pagpapala, doon ka pala pagpapalain ng Diyos. Palapakan natin ng Panginoon. Amen? Amen? Yun. So, yun ay karanasan ko na huwag kang mamimili kung kunti attender, wala kang ganang mag-talk. Ay, kahit dalawa lang kayo dyan, magsisigaw ako dyan. No? Amen? Yan sa experience ko. Tapos, mayroon naman akong pinuntahan, no, na isang lugar doon sa Tubuhan, sa Limiri. Sabi ko, Diyos ko po, Panginoon. Sinabi ko sa tricycle, ihatid mo nga ako doon sa Arumaan. Eh, Brother Bay, gitna ng tubuhan yun eh. Tugtuan naman ako, no? Pagdating ko doon daan kami sa mga asyenda, sa mga tubuhan. Pagdating namin doon, mayroong maliit na chapel, anniversary. Sa isip-isip ko, Panginoon, kahit wala na akong love offering dito, okay na. Basta may experience ko lang. Aba, unexpected. May baboy doon, biik. Irarapol pala yun. Sabi ko, ano yung 5 baboy niyan? Rapol yan, Brother Bay. Kasi ang negosyo dito, sa Arumaan, magbababoy. Ang mga attender dito ay taon-taon, kung sino yung makakuha ng biik, ay palakihin nila at pag mag-inahing baboy, magdodonate sila para i-raffle ulit. Kaya walang tigil doon ng raffle tuwing anniversary ng biik. So, sabi ko ba, excited to Okay na Lord, no? Pagkatapos ko talk, no? Brother ba, ito sobre. Itong isang sobre sa mga kuha namin sa US, yung sponsor. Itong isang sobre, sponsor namin galing Japan. 2 sobre na. Tapos, yung kanila, akala ko mahirap yung lugar. Mga milyonaryo pala ang tao doon kasi ang negosyo nila, asyenda at baboy. Pero sa isip ko, kahit wala na akong Lord, kasi mahirap yung lugar. Kaya hindi mo talaga pwedeng sabihin na kung ang lugar na yan ay hindi mayaman, hindi subdivision, ay walang pagpapala. No? Di uwi na ako, punta ako sa Tagaytay. Kasi dito ako dumaan sa Tagaytay, Limeri, mayroon lusutan yan, shortcut, papuntang Tagaytay. Kain na ako. Doon sa Tagaytay. Sabi ko, ayos to Uy, may sobre pala inabot dito sa akin. Yung isang sobre, $200. Yung isang sobre, 10,000 yen. Isipin mo yon, Yung hindi ko ini-expect, ako ang napahiya. Mahigit 25,000 yung LO nila, na kung sino man ang pupunta doon, don't expect na magbigay sa iyo ng 1,000. No? Kaya subok ko na po yan sa mission. I'm 42 years in mission around the world at maging sa Leyte, Samar, sa lugar na waray kwarta, waray kaon, waray bugas, waray God. Hindi mo alam na sa mga lugar na walang-wala,
doon magbubuhos si Yahweh El Shaddai ng maraming pagpapala. Amen? Amen po ba? Kaya ang sana ni Lord, sige, come, follow me. Sunod ka lang sa akin. Ha? Amen? Sa isang lingkod ng Diyos, ayaw ng Diyos ng reklamador. No? At ayaw ng Diyos na bibilangan mo siya ng ginawa mo para sa Kanya. Ang gusto ng Panginoon, sumunod ka lang. Ha? Sapagkat kung saan ako pupunta, nandoon ka rin kasama ko. Sabi ni Lord, at the end of the day, pag wala ng hangin lumabas sa iyong ilong, sasabihin ni Lord, come. Pumasok ka na sa kahariang inihanda ko para sa iyo. Pero ang kuwan ng Panginoon, ang manatiling tapat hanggang wakas, siya lang magkakamit ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen po ba? O yun, ha? Ngayon, sa panahon natin ngayon, no? Mayroon tinatawag mga sumusunod, pero kunting problema lang, kunting alok, sila po'y natatangay. Ang tawag sa kanila ay tangay sunod. Ano yung tangay sunod? Palipat-lipat ng sikta, palipat-lipat ng reliyon. Hindi po susi ng paglago sa pananampalataya yung palipat-lipat ka ng samahan. Ibig sabihin, hindi ka consistent doon sa sinasamahan mo, hindi ka sigurado. No? Ang gusto ng Panginoon, kung saan mo siya nakilala, doon mo siya hanapin, doon mo siya sasambahin, doon mo siya paghandugan, doon mo siya pag-aalayan. Katulad ng sinabi ni Jacob, Yahweh, yamang sa bundok ng Betel na ito, dito ka nagpakilala at dito kita nakilala, kung ako'y inyong pagpapalain. Babalik ako sa lugar na ito at lahat ng aking ikapo doon ko ihandog sa iyo, doon ko iaalay yung mga blessing pagpapala na binigay mo sa akin. Yon, tinupad ni Jacob, kaya yung pong ating sobre, yung nakalagay doon, tithes, ikapo, ang nag-implement po yan, si Jacob, yung anak ni Isaac. No? Amen? Yung iba, ayaw lang maniwala sa ikapo, kaya hanggang ngayon, nakupo pa rin sila. Pero hindi nila alam, mayroon pong napapaloob doon na pangako ang Panginoon. No? Yung sinabi niya sa banal na kasulatan, Malakias 3:10, subukin ninyong ibigay ang inyong mga ikapu. Kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala at hindi ko na padadala ng salot ang inyong lupain. Tandaan mo, ang katawan mo, galing sa lupa yan. Kaya pag matanda ka na, inamoy-amoy mo, amoy lupa. Ito, malapit na mamatay ito. Magmula sa lupa ay babalik ng kusa. Yung sinabi ni Lord na hindi ko napadala ng salot ang inyong mga lupain, hindi ka magkakasakit. Wala pong taong tapat na nagbibigay ng ikapo na sakitin. Ang number one blessing po ng ikapo, hindi lamang biyayang pinansyal, physical, higit sa lahat, ililigtas ng Diyos ang iyong katawan, ang iyong sarili sa anumang uri ng karamdaman. Pangalawa, kung may negosyo ka, yung iba ay nalugi, ikaw ay umuunlad. Amen? Pangalawa, kung matapat ka nagbibigay ng ikapo, ang pamilya mo hindi nagkakasakit. Na noong dati, nag-iipon ka ng pera, anak,
ito pong padala ko sa inyo, ipunin nyo para may mahugot tayo, para pag may magkasakit, mahugot tayo. Don't do it. Huwag ka mag-ipon ng pera para sa sakit. Amen po ba? Pangako ng Diyos yan. Poproteksyonan niya ang iyong pamilya, ikaw at ang iyong buong sambahayan. Amen? Amen po ba? Kaya, pag nakita ko yung mga naglilingkod na miserable ang buhay, sabi ko, hindi totoo yung paglilingkod niya, hindi totoo yung pagsunod niya. Tapos, tadtad ng sakit, tadtad ng problema, baon sa utang. Utang na loob. Amen? Nasaan ang buhay na siksik-liglig at umaapaw? Oh. Bakit yung iba, inaangkin nila yung blessing na yan, bakit ikaw hindi? Ay, hindi ka naman sumusunod eh. Tangay sunod ka lang, nakikisunod ka lang, pero hindi mo sinasabuhay yung salita ng Panginoong Diyos. Amen? Amen po ba? Ayun. So in Matthew chapter 4 verse 19, sabi dito, follow me as my disciple. Okay. Accepting me as your master. And teacher. And walking the same path of life that walk, I will make you fishers of men. Tingnan niyo yung sinabi ni Lord. Follow me as my disciple. Hindi ka attender. Ang mga followers of Christ, yung pong mga disciple, iba pong kategory noon. Disciple means duplicate of Christ. Disciple means disciplined people. Kaya ang utos ng Panginoon sa Matthew 28, gawin bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at gawin yung mga alagad ko ang lahat ng bansa. Ang lahat ng bansa, all nation in the world. Sabi niya, make a disciple. Hindi po sinabing make a followers. Kasi ang followers, pag walang gana yan, hindi na susunod yon. Ang disciple, kahit may naramdaman, tuloy-tuloy yan. Kahit anong mangyari, maglilingkod ako sa iyo, Panginoong Diyos. Amen? Amen po ba? Yon. Yan ang ginawa ng Panginoon sa mga alagad. Sabi ni Lord, O Peter, ang mga kasamahan mo, simula ngayon, hindi na kayo manghuhuli ng isda. Gagawin ko na kayo mga fishers of men. Tao na ang hulihin ninyo. And I'm blessed because napuntahan ko po yung Sea of Galilee. Kung saan doon nangingisda si Pedro. Mismo yung Capernaum, yan po ay lugar ni Peter at nakalagay doon parang sa subdivision, the town of Jesus. Kasi si Jesus, doon po tumira sa bahay ni Pedro ng almost 3 years. Wala silang renta. At alam mo, hindi lang si Jesus, isang kwarto lang sila. Yung 12 disciple, kasama na doon si Judas, si Tomas. Isa lang tinutulugan na, isang malaking kwarto doon, napuntahan ko po yun. Tapos ang mga disciple ay wala pong barbershop doon, kaya walang gupit-gupit. Ang buhok nila magkahawig. Ang biguti nila magkahawig. Pati mukha nila magkamukha na sila. Para malaman ninyo kung bakit kailangan pa na mayroong magkanulo kay Jesus. Kasi sinabi ng mga huli kay Jesus, ano ngayon, magkamukha mga yan, paano natin yan? Pag ang mahuli natin, hindi pala yan ang Kristo. Yun. Kaya bakit nagkamukha sila? Kasi ang meaning ng disciple, duplicate of Christ. Magkamukha na. Kahit yung taong kasama mo, yung asawa mo, pangit. Bandang huli, magkamukha na kayo. Kasi iisa na kayo, hindi na kayo dalawa. Amen po ba? Yung mga kaibigan mo, lagi mong kasama. Bandang huli, magkahawig na kayo, magkamukha na kayo. No, yun yung influence ng pagsunod. Amen po ba? Yung lagi magkasama na magkakaibigan,
Magkamukha na yun, pati ugali lang, pareho na. Pati yung hilig, yung gusto. Oh, friend, ano ang gusto mong i-order? Hindi, kung anong gusto mo, yun na. Oh, yung mga tunay na magkakaibigan, hindi na nagtatanungan yan kung ano yung... Pag-order ng isa, yun din ang order. Ha? Yun. So sabi dito, where in the Bible does says God will protect you wherever you go. Yan. Ha? Yung tunay na sumusunod kay Kristo, pangako ng Diyos, I will protect you wherever you go. Kaya hindi ka dapat matakot kung saan. Halimbawa, magkaroon ng lindol. Bago magkalindol, aalisin ka ng Diyos sa lugar na yun. Amen? Kaya nung nakasakay ako ng bus, may bumulong sa akin sa Baguio. Baba ka muna, mamili ka ng mga leather jacket, maganda dyan. Pagbaba ko, saka naman umalis yung bus na sinakyan ko. Ay, galit na galit ako. Sabi ko, hintay naman ako nito ng ilang oras. Nung mabalitaan ko yung bus pa ng sakyan ko, maaksidente doon sa... Oh, tingnan mo, pinababa ako ni Lord. No? Amen? Dahil alam ng Diyos lahat ng bagay, God will protect you. Amen? Palapakan natin si Lord. Yan ang totoo. Ha? In Psalm 121 verse 7 and 8, the Lord will protect you. And keep you safe. Hindi lang protect you. Sa safe na lugar ka. Amen? Ang dami doon nung bumagsak ang Twin Tower of America. Anong sinabi ng mga Kristiyano doon? Ay, salamat sa Diyos. Kaya pala, tinatamad akong pumasok kasi malulusaw na pala yung Twin Tower of America. Oh. Akala mo ba ordinaryong intervention lang yan? Di, iiwas ka ng Panginoon sa anumang sakuna. Amen? Okay. The Lord will protect you and keep you safe from all danger. The Lord will protect you now. Now, hindi bukas. Now and always, wherever you go. Woo! Amen? Palapakan natin ng Panginoon. Isang disciple na destino doon sa Cagayan de Oro. Mission niya. Yung Cebu Pacific na bumagsak doon sa Cagayan de Oro, flight po niya yun. Pero anong nangyari sa kanya? Nagkaroon ng aksidente, nagkaroon ng matinding traffic. Kaya naiwanan siya ng eroplano. Gusto ba ng Diyos mapahamak yung kanyang lingkod? No? Isipin mo yung flight mo. Kaya kung mayroon man nangyayari sa buhay mo, huwag mo sisiyan ng Diyos. God has planned for you. Amen? No? Huwag mong sabihin sa kaya nga ang Biblia nagsabi sa 1 Thessalonians 5:18, ipagpasalamat niyo sa Diyos lahat ng pangyayari sa pagkatyaon ang ibig ng Diyos. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Amen. Woo! Alam mo ang sarap, no? Pag kayo totoong sumusunod sa Panginoon, pangako ng Diyos yan, I will protect you. At hindi lang yon. Sinabi ni Jesus sa Psalms 91 verse 11 to 15, ito, pag hindi kayo nagsasalmo araw-araw, hindi nyo alam to. Yung 9:11, God says, God sent angel with special order to protect you. Alam niyo ba yung mga military, pag mayroon silang may special operation, mayroon silang mission order. Ang Diyos, yung mga anghel, inuutusan ng Diyos,
at binibigyan ng instruction ng Diyos, mayroong special mission. Itong taong yan ay sent angel with special order to protect you. Na? Amen? Yung isang sister, asawa niya, provincial commander ng Bataan. Ha? Ano sinabi ng sister na ito? Nilagay niya ang panyong El Shaddai doon sa likod ng official car ng kanyang asawa. Inambos yung asawa niya. Sus, ilang daang mga NP ang nagratrat sa kanila. Alam nyo? Miyong panyo hindi nabutas. Nagtaka si Kernel. May sugat ba kayo mga bata? Sir, wala. Isipin mo yung mga bala umiiwas sa kanila. Patungo doon, umiiwas. Tingnan mo gaano kadakila ang Diyos. Amen? Kaya lumago ang gawain dyan sa Bataan eh. Ang mga taga-El Shaddai dyan, may special na, alam mo ang Diyos, pag ikaw, hindi mananampalataya at ang iyong pamilya ay matapat sa Diyos, sigurado yan. Sinabi ni Lord, isa lang ang manalig at sumampalataya sa isang sambahayan. Ang buong sambahayan ililigtas ni Yahweh El Shaddai. Woo! Yung the big one, pag dumating man yan, yung mga hindi kumikilala sa Diyos, iwan ko kung anong mangyari sa kanila. But, kayo yung pamilya ninyo, iiiwas ng Panginoon sa anumang sakuna at kapahamakan. I promise you, ang Diyos mismo mag-uutos sa mga anghel. Pagsabihan mo ngayon, huwag siya mapunta sa mga matataas na building. Bago dumating yung mga tsunami, bago dumating yung lindol, bago dumating kung anumang bagay, ligtas ka na. Dahil ang Diyos, hindi niya pababayaan na ikaw ay mapahamak. Purihin ang Panginoon. Amen! Amen po ba? Ngayon, tingnan ninyo ang aga na pinasok ako, agahan din natin matapos to. Okay na. Ito, mayroon po ditong 7. Isipin mo sabi ni Lord, ulitin ko kanina, wherever you go, defending your from all harm. So ito na ang ating pong pagninilay. How do you fully follow Christ? Ayaw ng Diyos ng hap-hap. Ayaw ng Diyos ng manananggal. Hindi po tinatanggap ang mga manananggal sa langit. Ang tinatanggap po ng Diyos buo. Buong buo. Amen po ba? Ayaw ng Panginoon yung hap lang, hap. Kaya sinabi ni Lord, kung mainit ka, mainit ka. Kung malamig ka, ay di malamig ka. Sapagkat kung ikay malang hininga, isusuka kita. Ano yung malang hininga? Hap-hap. Kung kayo ay nagsasaing, kakainin mo ba yung pagkain, yung bigas na kalahati luto, kalahati hilaw? Sasakit ang tiyan mo, isusuka mo yan. Amen? Kaya sa paglilingkod, hindi pinipilit ng Panginoon sumunod kayo sa akin. Kung ayaw mo, di wag. Kung gusto mo, sumunod ka sa akin ng diretso, tama, buong buo. Pero kung hap-hap ka, sabi ni Lord, wag na.
susuka kita. Amen? Iyon ang dahilan kung bakit may mga tao, wala po silang joy, wala silang peace, kasi hindi buo. Amen po ba? Hap-hap. No? So sabi dito, how do you fully follow Christ? The 7 ways self-assessment. 7 ways self-assessment. Number 1, believe in love Jesus. Kung wala ka ng paniniwala kay Kristo at hindi ka naniniwala, hap-hap ang paniniwala mo kay Kristo, huwag kang sumunod sa Kanya. At kung hindi mahal mo ang Diyos, huwag kang sumunod sa Kanya kung pakitang tao lang ang iyong ginagawa. No? Alam mo, nung makuha ko yung awitin, no? Umaawit kami nun, I will serve you because I love you. Alam mo nung time na yun, mahalaga pala yung because. Anong dahilan mo bakit ikaw sumusunod sa Panginoon? Dapat mayroon kang dahilan kung bakit tayo sumusunod sa Diyos. Una, mahal mo ba siya? Ang tanong, paano mo siya minahal? Kilala mo ba siya? Yan ang una. Believe in love Jesus. Lord, I follow you because you know. You love me very much. And I love you, Lord. No? Amen? Ang taong nagmamahal sa Diyos, hindi siya apektado sa mga chismis, hindi siya apektado sa mga nangyayari sa kapaligiran. Amen po ba? Palapakan natin si Yahweh El Shaddai. So, number 2, how do you fully follow Christ? Number 2, interact with God the Father, Son, and the Holy Spirit all day. Alam mo, tayo mga Katoliko, naniniwala tayo sa Trinity. Father, Son, and the Holy Spirit. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Mayroon silang ginampanan. Yung God the Father as a creator of heaven and earth, the creator of all universe. Yan yung sinabi sa Los Angeles ng isang host doon. The God, the creator of the universe, zero mention. O yun. Ganun ha. Kung ayon sa akin, okay lang. Pero wag niyong tuyain ako dahil blasphemy ay walang kapatawaran sa Diyos yung blasphemy. Amen po ba? Ang lahat ng bagay na nakikita niyo, pati tao, lahat ng bagay, unseen at saka seen, lahat po yan ang Diyos, Ama ang may likha. Kasi siya po ay creator. Ulitin ko, God the Father is our creator. Ngayon, yung nilikha ng Diyos, nagpakasama-sama. Ginunaw na nga ng Diyos at ang Diyos mismo nagsisi sa aklat ng Genesis, bakit ba nilikha ko pa itong mga taong ito na matigas ang ulo? Kaya ginunaw ng Diyos Ama ang mundo sa pamagitan ni Noah. Isipin mo lahat ng tao sa buong mundo, 8 lang ang naligtas. Kung ilang bilyon ang tao ngayon, nagsimula yan doon sa panahon ni Noah. Kaya mayroon tinatawag na panahon ni Noah
Panahon ni Moises, no? Okay, ito na. No magkasala ang tao, walang ibang paraan ng Diyos, kundi magpadala siya ng manunubos at tagapagligtas. Si Jesus, pinadala niya. God the Son is our salvation. Siya po'y manunubos. Ang dahilan kung bakit mayroong Biyernes Santo, mayroong mahal na araw, ginawa po yan ng God the Son. Siya ang nagtubos sa ating mga kasalanan. No? Itong God the Holy Spirit, ito na yung the last days. Huling panahon. Na wala ng panahon na ibang darating. Panahon na ng kawakasan. Kung ang Bible binabasa mo, nasa Book of Revelation na tayo, huling pahina na po tayo ng Bible, wala ka nang mababasang Bible after the Revelation. No? Ano ang trabaho ng Holy Spirit? God, the Holy Spirit is our guidance, is our comforter, to guide you and to guide me. So listen the voice of the Holy Spirit. Kaya lang hindi nakikita ang Holy Spirit dahil siya sa tao na nakatira. You and me, you are the temple of the Holy Spirit. Amen po ba? Hindi nakatira ang Holy Spirit sa bato. Ayaw niya tumira doon. You and me. Kaya ang tao, pag wala sa kanyang banal na espiritu, anong espiritu nandiyo dyan? Demonyo. Dalawa lang ang pwedeng manirahan sa tao. Evil spirit or Holy Spirit. Kaya ang daming masamang tao eh. Wala naman sa kanilang espiritu ng Diyos. Anong espiritu nila? Kung anong gusto ng demonyo, yung gusto ng demonyo. Bakit uso ang korupsyon, uso ang pandaraya, uso ang patayan? Anong sinabi ni Lord? Kahit kailan hindi mawawala ang kasamaan sa mundong ito. Pero si Kristo hindi siya bababa ulit. Ang bababa, the final judgment, si Jesus pa rin. Jesus Christ is coming again. Pero bago dumating si Jesus, si Lord magtatatak siya ng kanyang, ang Holy Spirit magtatatak siya ng kanyang kakilanlan na ikaw ay tunay na ligtas. Ano yon? The Holy Spirit. Anong sinabi niya? Sa Ephesians 4:30, huwag niyong bigyan ng pigati ang Espiritu Santo dahil ito ang tatak ng Diyos sa inyo bilang katibayan na inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Yung pong tinanggap sa CLSS, pag tinanggap mo ang Holy Spirit, Lord, I open my heart. Now, Panginoon, I accept to you as my personal Savior. Holy Spirit, take control in my heart. Kung wala ang Holy Spirit, wala kayo ngayon dito. Bakit sayangin mo ang oras mo sa ganito lang? Amen po ba? Yun. So, mahalaga po yun. No? And number 3, live with honesty and integrity. Kailan mabuhay kang tapat sa kapwa mo, sa Diyos, sa asawa mo, sa lahat ng mga kaibigan mo, dapat maging tapat ka. Kasi kung hindi ka maging tapat, paano ka maging tapat sa Diyos? Amen? Napakahalaga yung integrity. Amen? Ayaw ng Diyos yun, nangutang ka, hindi ka nagbabayad. Ako nga, nagbayad ako ng utang na hindi ko utang eh. No? Yung integrity, sa tao yan eh. No? Pag totoong tao ka may integridad, kaya kayong mga nagboboto, humingi kayo ng wisdom at discernment sa Panginoon. Hindi yung bubuto ka dahil sinabi ni ganito, no. Bumuto ka sa konsensya mo at kung sino yung totoo. Amen po ba?
Hindi yung, uy, ito ang butuhin mo. No, wag mo kong diktahan. That is my privilege. Kung sino yung gusto ko. Diba? Kaya ang Pilipinas, nagkagulo-gulo dahil sa partido eh. Party-party. Ha? Amen? Walang ginawa itong mga namumulitika. Magsiraan. Lahat ng baho ilalabas. Eh siya may baho rin. Ha? Amen? Alam mo yung asawa niya, nag-El Shaddai, ng kandidato siya. Ang kinampanya niya, yung kalaban niya. O di siya nag-landslide. O sabi niya, kung aakala ninyo, yung kalaban ko karapat-dapat, siya iboto niyo, wag ako. Pero kung ako karapat-dapat, bahala ko kayo. Pero sabi niya, alam niyo, yung pinangako ng mga kalabang ko, gagawin pa lang nila. Ako, nagawa ko na yan. Landslide siya. Bakit yung mga nangangampanya, nangangako? Siya, nagawa na niya. Isipin mo, ilang barangay yun, pinatayuan niya ng puso, ay problema doon sa kwan na yun, yung tubig. Di lahat nag-iigib ng tubig, nakikita, donated by ganito. Uy, si Kwan pala nagpagawa nito. Tingnan mo. Tuwing Pasko, lahat ng poorest of the poor, pinakuha niya yon para yan ang bigyan niya pang Noche Buena. Makalimutan ba siya ng tao? Landslide niya siya ngayon, susunod na election, wala nang lumaban sa kanya. Anong sabi ng mga tao? Uy, forever ka na sa amin, Mayor. Dapat ganun ng tao. Pag pinasok mo ang politika, dapat may integrity ka. Para kahit anong paninira sa'yo, bahala sila sa buhay nila. Amen po ba? Yan, palakpakan natin ang Panginoon, no? Number 4. Be patient with other and make peace. Maging katulad ka ni St. Francis of the Assisi, sabi niya, God make yung tawag doon, gawin mo akong magiging tagapamagitan para sa kapayapaan. No? Peacemaker. Ang tao kasi, may mga tao kahit anong gusot, kahit anong away dyan, pag nandoon ka na, nakikinig yung kabilang side, huwag kayo mag-away. Pareho tayong mga anak ng Diyos, huwag kayo magsiraan. Ang tawag doon, mayroon siyang peacemaker siya, mayroon siyang biyaya galing sa Diyos. Sabi daw, be patient with others and make peace. Amen po ba? Okay, number 5. Give of your unique talent, time, and resources. Ibigay mo kung ano yung talent mo. Lahat naman tayo may talent. Tulad ng ginawa ni Jeffrey, ginawa ni Brother Doming, that is the unique talent. Hindi ko alam yan magtugtog, hindi ko alam pumindot yan. Amen po ba? Yung iba, talent kumain. Ay, ang bota. Amen po ba? Time. Yung oras na ginagawa niyo, time. Panahon and resources. What is your resources? Kaya hindi biro, ambag-ambag kayo para magluluto ng pagkain. At least nakakalibre ako ng almusal. Amen po ba? Kasi doon sila nagluluto sa plat. Yan ay resources nila lahat yun, ng mga workers. Ambag-ambag sila para may makain yung mga attender. Akala nyo hindi naka-record kay Lord John? Amen? And number 6, be consistently kind. Be kind.
Maging mabait ka, mabuti ka, hindi yung isang bisis ka lang gumawa ng mabuti. Habang buhay ka, habang may mga taong nangangailangan, gumawa ka ng mabuti because God is good all the time. Amen? And last, obey God's word, relying on His grace. Yung napakinggan mo dito, sundin mo, isabuhay mo. Ha? Kasi kung hindi mo sinasabuhay yan, sayang lang ang pagod mo, sayang lang ang pamasahe mo. Amen po ba? And relying on His grace. Amazing grace. Hallelujah. Hindi nyo alam, no? Na itong lugar na ito, under the grace of God. May power yan. Kaya pag uwi ninyo, kahit kayo may mahina ang katawan, pag uwi ninyo, lumalakas kayo because of the grace of God. Pinagpapala kanya, umupo ka lang yan makinig, ay mayroon ng himala pagpapala sa iyong buhay. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Siya, magsitayo tayo. Sabihin niyo sa iyong katabi, naintindihan mo ba? Sabihin mo sa iyong katabi, mapalad tayo. Amen. Amen! Amen. Okay, tayo po ay lalapit sa Lord, thank you your message to God. Amen, Lord. Nawaya makapanood nito, mapagpala din sila, Panginoon. Amen. O Rabasikir Labakanda, Koray Lamay. Sa iyo Buhay ko, ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang nais mo, O Diyos, ikaw ang siyang pag-asa ko. Sa'yo ang buhay ko, ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang nais mo, O Diyos, ikaw ang siyang pag-asa ko. Gamitin mo ang lahat sa buhay ko sa tagumpay ng buhay. Ito'y Mula sa pangako mo, turuan mo na magmahal ang puso ko at ibalik ang tao sa piling mo. Gamitin mo ang lahat sa buhay ko sa tagumpay ng buhay. Ito'y mula sa pangako mo. Turuan mo na magmahal ang puso ko at
Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, salamat sa buhay na pinahiram mo sa amin. Salamat din sa mga taong nag-alay ng buhay para sa iyo, para sumunod sila sa inyong kagustuhan, sa inyong kalooban. Inaamin po namin, wala po kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay. Salamat sa dami-daming tao sa mundong ito. Isa kami sa pinili mo upang maglingkod sa iyo. It's a big, big opportunity, O God, na kami napili mo. Hindi ka namin bibiguin, Panginoon. Mangyari lagi ang kagustuhan mo, hindi ang kagustuhan namin. Kaya aming samot dalangin, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. God bless you all. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, we give thanks, we give thanks. Mga kapatid, dasalin po natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, moog katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin,
at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila ay pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless us always. See you next week sa Cycle Sacred Heart Church and see you tomorrow dito po sa simbahan.